Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sa tulong ng tita niya at ng hairdresser at makeup artist na suki niya, lalong lumutang ang ganda niya. Ang mahaba at light brown niyang buhok hiniyaang nakalugay. Nilagyan lang niyon isang golden clip. Her makeup light accentuating her already pretty face. Her eyebrows defined. Her almond eyes donned in light blue eyeshadow and black mascara. Beautiful. Her straight nose lovely. Her rosy cheeks with a little bit high cheekbones, gorgeous. Her luscious lips in red wine matte lipsticks, stunning. At ngayon, suot niya ng dress na binili nila para sa kasal na pangiti siya. The dress is perfect. It emphasized her sexy curves. Tamang-tama ang tabas at bumagayon sa kanyang balingkinitang katawan. It's as if the dress is really made for her at lalo pa siyang tumangkad sa height niyang 5'6" sa suot na 3 inches ivory-colored heels. Paglabas niya, napanganga ang gay makeup artist, ang gay hairdresser at ang tita niya. "Oh, Iha, napakaganda mo!" Humahanga at natutuwang sabi ng tita niya. "Tiyak mas talong mai-inlove si Papa Ram sa'yo, Nicole." Kinikilig na tili ng dalawang gay na nag-ayos sa kanya. Napangiti siya. Yun ay hindi lang dahil sa mga papuring tinanggap, kundi dahil ilang saglit lamang magkikita na sila ng binata. Pagbaba pa lang ng kotse, nininervyos na siya. Pinisil ng tita niya ang mga palad niya at ginitian siya. Pagpasok sa hall kung saan gaganapin ang kasal nila, sumikdo ang dibdib niya nang matanaw ang binatang nakatalikod. At nang humakbang na siya hawak ang round bouquet of flowers, lumingon ito and the world stopped spinning. He was devastatingly handsome. Ang puso niya nawala na naman sa lugar nito. For a moment, parang naging blurry ang tingin niya sa paligid at ito na lang ang nakikita niya. Kung paano ngayon ay masuyong nakatingin at nakangitito sa kanya, halos hindi kumukurap na sinusundan siya ng humahangang tingin sa bawat takbang niya. She cleared her throat because a lump is forming in there sa pagpipigil na mapaiyak. Akala niya hindi niya makikitang ngumiti ngayon ang binata. Nung huli niya kasi itong makausap sa cellphone, tila to galit at napakalamig ng pakikipag-usap sa kanya. Labis na naliligayahan ng puso niya. Ito na yata ang pinakamasayang birthday niya sa buong buhay niya at araw pa ng kasal niya sa lalaking gusto niyang makita at makasama araw-araw. At kahit hindi niya pa matukoy ng lubusan kung nahuhulog na nga siya dito, nakahanda siyang sumugal. Kung ang pagnanais na makapiling niya na ito sa bawat sandali at ang pagsiselos niya sa bawat babaeng napapaugnay dito ay mga senyales na nahuhulog na siya dito, then so be it. She might have been already starting to fall in love with him. At gusto niyang mangarap sa masuyong ngiti at tingin ito sa kanya na para bang masaya din tong maikasal sila, na para bang may pagtingin dito sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya nang abutin ng binata na makalapit na siya. His eyes gorgeously scanned her pretty face at nagulat siya nang halikan nitong ibabaw ng kamay niya at pagkatapos masuyong bumulong sa tenga niya. "You are so beautiful, Mrs. Ko," he said, his smile dazzling at ang puso niya ay lalong nagwala sa lugar nito. Tinawag siya nitong Mrs. Ko ulit. Sana lagi na lang silang ganito. Sana lagi itong malambing at nakangiti sa kanya. "And you are so handsome, Mr. Ko," ganting sabi niya. Ang binata lalong napangiti. For a slight moment, nakangiti sa isa't isa na tinunghayan lang nila ang isa't isa. Tila walang gustong mag-break ng moment. "Ahem, mga anak, naghihintay na si Judge." Nakatawang singit ng papa niya sa moment nila. Nagtawanan na rin ng mga nasa paligid. Habang nagpapalitan sila ng vows, pinipigilan niyang mapaluha. Parang gusto niyang sabihin kay Ram na kanselahin na nila ang kasunduan nilang maghihiwalay after 6 months na tototohanin na nila. Pero hindi ba siya magiging unfair dito? Tinulungan na nga siya nito na makuha ang posisyon at mana niya, tapos ilalayo pa niya ito sa girlfriend nito na narinig niya no isang araw sa phone na sinabi nitong mahal nito. "Yes babe, nandyan na. Napaka-sweet talaga ng babe ko, kaya mahal kita eh." Malinaw nang narinig iyon na sinabi ni Ram sa babaeng yon. He loves his girlfriend, his babe, at tila yon silang plaka na paulit-ulit nagre-reply sa isip niya.
Tumutupad lang si Ram sa kasunduan ninyo, kaya umaakto siya na tila mahal ka niya. Siyempre baka makahalata ang papa mo. Kung iningitian ka man niya ngayon at sweet siya sa'yo is because he was just doing his part of the bargain. Hindi nga ba't nung huling makausap mo siya sa cellphone, napakalamig nito at halos gusto na siyang babaan ng phone? Nang maisuot nito ang singsing sa kanya at ganon din siya dito, tuloy na siyang napaluha. Totoo pala ang sinasabi nilang tears of joy dahil yon ngayon ang nararamdaman ma. But it's not just tears of joy for her, it is also tears of pain. Pain because he already has a woman na mahal nito, his girlfriend, his babe. You may now kiss your bride. Nakangiting sabi ng judge. Tinaas nito ang magandang mukha niya, masuyong pinahid ang luha niya. Mrs. ko, iyakin ka talaga. His voice tender. Pinahid nito ng palad nito ang mga luha niya. She smiled through misty eyes. She should also keep her part of the bargain just like what Ram has been doing. Ikaw kasi, lagi mo na lang kong pinapaiyak. Kunway naglalambing niyang sabi. Pero totoo naman, ito lang din ang laging dahilan ng pag-iyak niya. Ganun ba, Mrs. ko? Now let us erase those tears away. He cupped her pretty face as his lips went down to hers. It is a slow, long, soft, tender, loving but passionate kiss that blew her mind away. It was soothing her bruised heart, and true to what he said, it seems to erase not just her tears but also her pain. Di niya na alam gaano katagal ang halik na yon, pero wala na yata siyang pakialam sa paligid niya. They go on kissing all day and she wouldn't mind. Armando faked his cough. Mga anak, sa honeymoon nyo na ituloy yan at may susunod pang ikakasal si Judge. Nanunuksong sabi ng papa niya. Malakas na tawanan ang pumuno sa buong hall. Namumulang kumala siya mula sa halik ng asawa na ngayon nanunukso ding nakangiti sa kanya at nahihiyang initian niya ang lahat. Ginanap ang reception sa isang mamahaling restaurant sa Gonzales Group Mall sa Makati. Dahil kaunti lang ang bisita, isang side lang ng restaurant ang inokupahan nila. Isa lang yung long table na may 8 katao, kabilang na silang mag-asawa. Ang papa niya, ang tita niya, ang 2 kumpare ng papa niya na mga ninong niya rin, si Tito Bert at Tito Ronaldo at 2 kaibigan niyang babae, si Terry at Liz. Napangiwi siya, wala ni isang representative mula sa pamilya ni Ram. Alam ba ng pamilya nito na ikinasalang binata? Malamang hindi. Napatingin siya sa binatang nakatawang nakikipagkwentuhan sa papa niya at sa mga bisita habang kumakain. Siya'y tahimik lang at nakikinig. He really is a charming person. Napakadaling nakasundo at nakipagpabagayan ng mga bisita nila. Manaka-naka, sumasali siya sa usapan kapag tinatanong siya. Nang mag-vibrate ang cellphone ng binata sa table niya, napatingin siya. Naka-silent yun, pero naka-vibrate. At parang may maliliit na karayom tumutusok sa puso niya nang mabasa ang caller. My babe ang pangalan na nakalagay doon. Tumatawag ang girlfriend nito. At lalong bumuo ng maliliit na karayom na yon na makita niyang mapangiti ng matamis ang asawa na makita ang cellphone at pagkatapos nag-excuse sa kanila para sagutin yon. Habang tumatagal na hindi pa bumabalik si Ram, hindi siya mapakali sa kinaupuan. Paano kasi may 20 minutos na nitong kausap ang girlfriend? Siguro nag-explain to ngayon sa girlfriend niya. Ang alam naman niya ay ang girlfriend nito ang sitwasyon nila. Pero kakakasal lang nila, bakit di mo lang nagbasintabi? Sana man lang di muna nito yun sinagot. Ganun ba ka-importante ang tawag ng babaeng yon para iwan siya sa gitna ng reception ng kasal nila at magtelebabad ng ganito katagal? Hindi niya natuloy alam kung paano ito pagtakpan sa mga bisita niya at sa papa niya. Sinabi na lamang niya na baka importante ang tawag na yon kaya nagtagal na ito. Mga 30 minutos bago to nakabalik. Dahil tapos na silang kumain, nagpaalam na ang mga bisita. Tumayo na rin ang papa niya at tita niya. Ganon din silang mag-asawa. I'm sorry about that. Something important came up. He said apologetically to everybody. Napasimangot siya sa naisip. Ang selos niya sintaas na ng highest building sa Guinness Records. It's okay, iho. Sabi naman ng papa niya. Mga anak, magkita na lang tayo sa bahay. Sabay na kayo ng asawa mo anak sa isang sasakyan. Ang mga gamit mo Nicole nakahanda na sa isang sasakyan pahatid sa bahay ni Ram. Maaga pa naman. Tumuloy muna kayo sa bahay. Mamayang gabi na lang kayo umuwi sa bahay ni Ram. Binabati ko kayo and happy birthday anak. Natutuwang sabi ng papa niya. Yumakap siya sa papa niya, gayon din sa Ram, pati sa tita Nelia niya. Salamat po papa. Tita,
Nakangiting sabi niya. Thank you Papa and Tita Nelia. Wika din ni Ram. Nang sila na lang dalawa, masuyo siyang inakbayan ng asawa. Let's go, Mrs. Ko, he said smiling. Pumiksi siya at inalis ang kamay nitong nakaakbay sa kanya. Stop acting, wala nang tao. She hissed at him. Ang ngiti ni Ram na wala. So we're just acting all this time, Nicole? Mapanganib itong tanong. Ang mga muscles sa pangalito nagagalawan, tanda na nagagalit ito. Bahagya siyang napaatras sa nagbabagang mga mata nito. Pero galit din siya at mas nangingibabaw ang sakit at panibughong nararamdaman niya ngayon kaysa takot dito. Oo, I was just acting. Bakit ikaw, hindi? Hindi ka pa naman natagalan ng kasal natin. Tila makapaghintay yung girlfriend mo, tumawag pa. Sobrang importante nga siguro ng pinag-usapan nyo. Halos magtalibabad kayong dalawa. Nagagalit din niyang sabi. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, Nicole. Yaman din lang na umakting ka lang pala kaninang naluluha ka. Ay halos ayaw mo nang bumitaw sa halik ko. At wala naman na ibang nakakakita. Mabuti pang wag na tayong sabay umuwi. May mas importante pa akong pupuntahan. Ikaw nang bahalang magpaliwanag sa papa mo kung ba't di mo ako kasama. Diyan ka naman magaling, di ba? In acting. Pero binabalaan kita. Hindi pwedeng hindi ka uwi sa bahay ko ngayong gabi. Pagkatapos mong duman sa inyo, sa bahay ko ikaw dediretso at hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag hindi mo yun ginawa. He was so angry at pagkatapos basta na lang siyang iniwan. Ang namumuong mga luha niya tuluyan ng bumagsak. Mas importante nga yatang talaga ang girlfriend to. Iwan ba naman siya gayong katatapos ng nilang ikasal? Hindi pa nga siya nito binati ng happy birthday o binigyan ng cake o kahit cupcake, wala. Tapos dun agad sa babae yun pupunta. Mas lalo siyang napaiyak. Hanggang sa bago siya umalis ng bahay nila, umasa siyang darating si Ram at susunduin siya pero walang Ram na dumating. Mukhang nagalit nga tong talaga. Ang mga gamit niya na una nang ihatid doon kaninang umaga kaya wala na siyang bitbit ngayon kundi ang shoulder bag lang niya. Kung ano na lang sinabi niyang dahilan sa papa niya kung bakit di niya kasamang bumalik si Ram. Pinangatawanan na lang niya na sinabing may emergency lang itong kailangang puntahan. Alas 5 ng hapon, matamlay siyang nagpaalam sa papa at tita niya. Di talaga siya sinundo ng asawa niya. Nagtaxi na lamang siya. Di naman niya pwedeng dalhin ang sasakyan niya at wala yung mapaparkingan sa lugar ni Ram. Pero dahil rush hour, na traffic na siya. Alas 8 siya ng gabi nakarating sa apartment ng asawa. Kulot noo siya pagbaba ng taxi. Tanaw niya kasi mula sa bakal na gate na madilim sa loob ng apartment nito. Nakalock din ang gate kaya hindi siya makapasok kahit sa tapat lang ng pinto at wala din ang motor nito. Wala pa to hanggang sa mga oras na to. Malamang kasama ang babe nito hanggang sa mga oras na to. Sumusobra naman yata ang lalaking yun. Talagang magtotoo sila kapag nagkita sila. Naha-high blood na kinuha niya ang cellphone upang tawagan to. Pero nakailang ring na yon, di man lang nito sinagot. At nang i-dial niya ulit, out of coverage na yon. Muntik niya nang ibalibag ang cellphone sa sobrang galit at selos. Ang walang iya at pinatay pang cellphone. Baka may ginagawa itong milagro kasama ng babe nito, kaya ayaw pa istorbo ng walang hiya. Naiiyak na luminga siya sa paligid. Anong gagawin niya dito sa tabi ng daan? Gabi na, nilalamok na rin siya. Anong oras kaya ito darating? Kung aalis naman siya, saan naman siya pupunta? Ayaw naman niyang maglalakad at naalala niyang muntik na pagkapahamak sa lugar na ito nung araw na magkakilala sila ni Ram. Hindi naman siya pwedeng bumalik sa kanila at magtataka ang papa niya. Wala siyang choice kundi hintayin ang asawa. Umupo siya sa sidewalk sa tapat ng gate. Kumuha ng tissue sa bag, pinunasan ng mga luha niya. Ano ba naman tong napasukan niya? Nakuha nga niya ang manat posisyon niya pero anong kapalit? Sakit ng loob at pagdurusa? Mga 30 minutos na siguro siyang pinapapak ng mga lamok doon nang bumukas ang isang gate sa hilera ng mga apartment. Sa dulong pinto yon, lumapit sa kanya ang isang maedad na babae. Miss, anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. Hinihintay ko po si Ram, sabi niya sabay tayo. Si Ram? Ikaw ba si Nicole? Opo. Nako iya at napakaganda mo pala. Kaya siguro na in love sa'yo si Ram. Bagay kayo, gwapo at maganda. Nanunoksong sabi ng matanda. Napangiti naman siya. Kilala niyo po ako?
Binilin ka kasi sa akin ni Rami, gagabihin daw siya. Kaya kung dumating ka daw, ako na magbibigay ng susi sa'yo para makapasok ka sa loob. Ako nga pala si Lydia, ang landlady ng apartment na to. Pasensya ka na iha ha, di ko napansin dumating ka na pala. Kanina pa ako sumisilip-silip at baka kako nandyan ka na. Nakangiting sabi nito. Kinuha mula sa bulsa ng suot na duster ang keychains ng bahay ni Ram. Nagtaka pa siya dahil 2 bungkos iyon. Pinagawa kasi kanina ng duplicate key para may sarili ka rin daw susi, paliwanag ng matanda. Maraming salamat ho, Aling Lydia. Initian niya ang matanda. Lihim siyang napangiti sa nalaman, kahit papano naman pala naisip siya ni Ram. Binili nito sa landlady ang mga susi at mga duplicate keys na siya sa bahay nito. Siya, sige, papasok na ako at nang makapagpahinga ka na rin, iha. Kung may kailangan ka, katukin mo lang ako sa dulong pinto. Sige po, Aling Lydia, salamat po ulit. Pagkapasok niya ng apartment ng asawa, napakunot noo siya. Surely ito ang apartment ni Ram, but it was totally different from days ago nung una siyang pumunta dito. Bago yung pintura in pastel color at amoy niya ang pintura katibay na nakalalagay lang noon. Ang sofa ang dati pa rin pero bagong palit ang takip ng mga yon. Ang sahig na dating may bakbak ng tiles ay maayos na ngayon. Mukhang pinalitan yung may bakbak. Ang mga bintanang jalousie na nakukurtinahan ng bulaklakin. Dati mga walang kurtina ang bintana nito. Binuksan niya ang mga jalousie para may pumasok na hangin. Nakascreen ang mga yon kaya't safe sa lamok. At muli, bagong bintura din ang mga dating nangangalawang na mga grills ng jalousie. Ang divider na kinalalagyan ng mga dekorasyong figurine at stuffed toy, maayos na nakalagay sa bagong pintura din na steel divider. Ang lumang color TV na palitan na ngayon ng flat screen, 32 inches color TV. Ang electric fang luma hindi niya na makita at merong bagong stall na wall fan sa dingding. Ang pinagtataka niya bakit ni isang picture frame ng asawa o ng family members nito wala siyang makita. Siguro hindi lang ito mahilig mag-display ng mga pictures. Ang pang-apatang mesa ay yun pa rin naman pero mukhang binarnisan na muli dahil kumikinang-kinang pa iyon at napataas ang kilay niya. May ceiling fan na ngayon sa tapat ng mesa, dati wala yon. Sa kusina namangha din siya, wala na yung lumang medium-sized refrigerator. Ang naroon, bagong-bagong 2-door na 12 cubic feet refrigerator. She didn't take note na mag-grocery siya para malamnan ng ref nito. Nang buksan niya, halos tubig lang ang laman. Well, meron namang isang roche na nakabalot at ilang pirasong itlog at longganisa yata yon. Ang dating nangangalawang nakalan ay isa na ngayong 4-burner La Germania. O makakapag-bake siya nito kapag wala siyang pasok. She really loves baking at gusto niyang ipag-bake si Ram. Sigurado, matutuwa yon kapag natikman ng mga cookies, brownies at cakes na ibibake niya. Ang tile sa sahig at sa lababo napalitan din na ang mga bakbak. Bagong pintura din yon at maging ang mga cabinet na lagayan ng mga kaserola ay bagong pintura. Bago rin ang lagayan ng pinggan at nang buksan niya iyon, new set of dishes and cutleries ang nakita niya. May ceiling fan din sa tapat ng lababo para di mainitan kapag naguhugas ng pinggan o kaya nagluluto. Sinilip din niya ang banyo na malapit sa kusina, bago din ang tiles at napakalinis nun. Ang sink at toilet bowl ay bago din. Wala nga lang shower, ang nandun isang timba at tabo sa tapat ng faucet. Natutuwang lumabas siya ng kusina at pagkatapos sinulyapan ang pinto ng silid ng binata. San kaya siya matutulog mamaya? Pagkawan na mula siya, malamang sa silid nito. Iisa lang naman ang kwarto at hindi ka pwede sa sofa. Maliit lang ang sofa. At awkward naman, kakakasal lang na sila. Tapos sa sofa siya matutulog? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto nito. Hindi niya nakita ang silid nito nung una siyang pumunta, kaya wala siyang maipagkukumpara kung ano ang nagbago doon. Pero siya pagpasok. Pandalawahan ang kama in aqua blue na may malambot na kutsyon at mukhang bagong bili iyon. Na may floral print ang bedsheet at mukhang bagong bili din dahil amoy bago yon maging ang dalawang naglalaki ang unan. Kung saan tig-isa sila? Muli siyang namula. May malaking comforter pero isa lang yon. Meaning share sila sa comforter? Lalo siyang namula. Talagang magtatabi silang matulog. Malamang ay mag-asawa kayo. Ang dingding may bagong wallpaper at ang flooring ay vinyl tiled at mukhang bagong lagay lang din. May isang vanity cabinet sa side na may mirror at may upuan pa. Mukhang binili yon ng asawa para sa kanya.
May mga pambabaeng kagamitan doon, bago lahat, mula sa hairbrush, hair dryer, lotion, face powder, lipstick, set of makeup, at kung ano-ano pa.